aga, di ba? Ang aga ng banggaan or pambubudol or kung ano man ang nangyayari. Nagiging usapan na po kasi ang susunod na presidential elections. 2028 pa yun, may senatorial elections pa, pero ito pong tatlong personalidad ang naglalaro at least, no? I don't know, paano nakasali dyan si Martin Romualdez? 0.45% lang eh, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung 100 katao ang sumali sa survey, manananggal lang yung kalahating katawan lang ang bumoto for Martin. So, pinag-aagawan ni, according to Tangere survey nga po, ayan, diniscuss natin kanina, pinag-aagawan ni Senator Raffy Tulfo at VP Sara ang presidential survey. Si Senator Tulfo po nanguna, 32.95%, 33% na halos yan. And Vice President Sara Duterte naman, 30%. So, 62 pa lang to or 63% pa lang. Nasaan yung ibang percentage? Siyempre po, dyan papasok yung iba pang mga presidentiables. Maybe si BFF Lenlen ko. Nagagalit yung mga pinklawan pag tinatawag ko siyang Lenny Lugaw. Bakit? Proud naman si Lenny Lugaw na siya. Nagpapalugaw siya, di ba? Nagpapalugaw siya. Nagpapalugaw naman talaga kasi nagpalugaw nga siya ng kulay pink eh. Kayong ano dyan. Siyempre may iba pang presidentiables, meron pa yan, no? Si Lenlen, si Isko, hindi lang sinama dito sa listahan. So maybe the remaining 40% ay napunta kina Lenny, kina Isko, kina Pacquiao, kung sino-sino pang presidentiables. Baka si Lacson kabilang din dyan. So, ayan, aga-aga pinag-uusapan na yan. Siyempre pinag-uusapan din po ang senatorial survey. Ang alam ko po, ang nangunguna sa senatorial survey ay si Tatay Digong, right? So far, kung tatanungin mga taong bayan at mukhang gustong bumalik ni PRRD sa pagka-senador, sa pagiging politiko, di ba? Ang pinakamagandang takbuhan ni PRRD sa susunod na election ay pagiging senador, di ba? Senatorial elections po sa 2025. So, sa tingin natin, at nagkaroon naman ng survey yan PRRD, it was PRRD, di ba? Ang nangungunang senatoriable pagdating ng 2025. Kasi nagpapahayag na yung Pangulo ngayon, visible na rin siya. 3 times a week na nga daw po yung gikan sa masa. So, regular natin mapapanood si PBBM, but hindi ko namin napapanood. Buti pa yung dating Pangulo, kapag may problema, natatanong ni Pastor Quiboloy, anong opinion nyo po dito, ganyan-ganyan. Punta natin mamaya yung analysis ng isang siguro political analyst patungkol sa strategy ngayon ni PRRD. Kasi syempre, kinukuyog na si VP Sara, di ba? Ginagawa na ng issue, pinapalabas ng corrupt kasi nga yung confidential funds daw inubos within 11 days last year. So kung ano-ano nang binabato kay VP Sara, gusto nilang iparating na parang nangulimbat si VP Sara, hindi nila binabati ko si PBBM, doon galing kay PBBM yung 150 million na ginastos daw within 11 days last year. O binabati ko lang si VP Sara, yung confidential funds. Si PBBM na nagbigay ng confidential funds, hindi binabatikos. Ay putal lang yon, maliit na percentage lang yun ng confidential funds ni PBBM, bilyones nga po yun Hindi binabatikos ng mga pinklawan, ng mga dilaw at ng mga ensaymada vloggers si PBBM. Si VP Sara lang ang target, pati ng mga makakaliwa, pati ng media. So, ang alam ko po, going back, syempre, pinagtatanggol ni PRRD yan, sa pag-usapan natin mamaya yung kanyang galing sa strategy ng pagtatanggol kay VP Sara, syempre anak niya yan Pero dahil nga po mukhang si PRRD ay mabango ulit sa taong bayan at nakikita ulit, hindi katulad ni PBBM ngayon, hindi mo malang malaman ang kanyang opinion. Walang-wala ka sa dumi ng kalingkingan ni PRRD, PBBM. One time nag-invite ka ng media sa palasyo. Isang beses lang, nung natanong ka patungkol sa ginastos mo sa biyahe mo, hindi na naulit ang pag-i-invite niyo sa mga taga-media. Again po, doon ko napansin na tinabangan si Miss Sas Rogando Sasot kay PBBM. Right? Kasi nung in-invite sa yung mga taga-media, si Karen nandun, sina Ivan Mayrina, lahat ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga ang tawag sa kanila, mga TV hosts, right? Lalo na yung mga nag-host ng mga balita. Kasama din dun si Miss Sas. So, ginather in Malacanang, in-invite. Hindi na naulit yun Akala ko nga buwan-buwan ganun Di ba? Paminsan-minsan, i-interview ang Pangulo, interviewin. Para hindi naman maramdaman ng taga-media na pinababayaan sila. Pero sa tingin ko, hindi siya pinababayaan. Mukhang nananagana ang taga-media, tahimik. Mabait sila ngayon, di ba? So, speaking of mabait, sa tingin natin,
Hindi mabait ang medyas kay PRRD, at kung tatanungin ng taong bayan, parang si PRRD ang nangunguna sa senatorial survey. Hindi naman siguro tatakbong kongresista lang si PRRD sa 2025. Pinakamaganda niyang takbuhan, Senate. Tama po ba? Lalo't ang Senate ngayon parang parang kakaiba ang pamunuan, parang masyadong samba ngayon kay Enes, kay Kuting. Actually hindi kay Kuting sumasamba ang Senate at lower house, kay Butod, right? Okay. Pero nagulat ako sa balita, hindi si PRRD ang nangunguna sa senatorial survey. Hulaan nyo kung sino. Clue, kamag-anak ng nasa picture. Nagulat akeswa, ang number 1 sa senatorial survey, si Senator Erwin Tulfo. Paano nangyari yon? Paano nangyari yon? Tinalbugan niya si PRRD? Kasi sa tingin natin, si PRRD tatakbong senador sa 2025. Paano si Tulfo ang nanguna? Sumama lang siya kay Tamba sa pag-iikot? Sa panghuhuli nung bodega ng bigas? Di ba yung mga hoarded na bigas ng mga smugglers at ng mga sindikato? Sumama lang siya doon sa pagre-raid doon sa mga bodega ng bigas. Top 1 na siya. Oh, grabe naman. Well, we can't deny na popular ang mga Tulfo, right? Kaya lang pansin ko parang nilalamo na rin si Senator Erwin Parang nilalamo na rin ang sistema. Ay, kung dumidikit ka baga kung sumasama ka sa pagre-raid sa bodega ng bigas ng sino mang hindi naman niya trabaho. Thank you, Ray McQuill. Salamat ng bongga. O, di ba kung sumasama ka, baka pag sumasama ka sa bulok na kaing ng kamatis, mabubulok ka rin, di ba? Right? Isang bulok na kamatis nga lang ilagay mo sa kaing, bulok lahat, mabubulok lahat eventually Tama ba? O, sumasama sa raid, baka nakatulong sa popularidad. Popularidad, ang lalim, di ba? Okay, so anong sabi dito? Erwin Tulfo nanguna sa senatorial bets para sa 2025 elections. Paano mangunguna? Eh, di ba may issue sa kanyang citizenship? Kaya nga hindi na ibigay sa kanya yung position sa DSWD, di ba kanya na ngayon? In-appoint na siya ni PBBM. Pero nasilip yung kanyang nationality, American citizen po yata. So hindi na ibigay sa kanya. Naibigay po yata sa isang, sino ba? Si Gatchalian po yata sa DSWD, right? Gatchalian, Rex Gatchalian. Yung kamukha ni Mike Colma. Oh, paanong number 1 ito wala naman tayong masyadong nababalitaan patungkol sa kanya. Nanguna si ACT-CIS party list, wala na akong tiwala sa mga ACT teachers, yung isa ACT-CIS naman ito, wala na akong tiwala. yung ACT teachers, prente ko nun ng yon, sabi ng mga host ng SMNI, prente ko nun ng makakaliwa. ACT-CIS, yung si Franz Castro, yung nagsampa ng kaso kay PRRD. Diyos ko, bakit kapag ako nagtatapik mga ate at kuya, kaunti ang views? Ako ang unang-unang nagtapik sa pagsampa ng kaso ni Franz Castro kay PRRD, kaunti ang views. Nung ibang vlogger ang nag-discuss, ang daing views. Kayo talaga. Siguro dapat hindi ako laging nangunguna sa pagbabalita sa inyo, no? Dapat palate-late lang din ako, no? lagi ako nauuna So, ayan. Sa resulta ng commissioned survey ng Okta Research, wala ko tiwala sa Okta, mas may tiwala pa ako sa Tangier or Tangere Pero sa Okta, sa SWS, yung mga familiar names, wala na akong tiwala dyan mga tat kuya. Okta Research hinggil sa top 20 most preferred senatorial bets para sa May 2025 elections. So, i-click natin to, baka nakalista kung sino ang mga iba pang senatorial bets. Kasi, syempre, 12 ang ating iboboto ngayong 2025. Next year pa yan, 'di ba? May 2020, meron pang 2024 bago pa ang 2025 Halos 2 taon pa pinag-uusapan na. Yan ang dapat pag-usapan, at least malapit-lapit, hindi yung mga presidential survey. Diyos ko po, PBBM, malaking insulto to sa'yo. 2028 pa to, pero pinag-uusapan ang papalit sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka popular sa taong bayan, 'di ba? Number 1 siya. Wala akong tiwala sa mukha. Sorry. Or maybe sa ganito sa instance lang na ito. Okay. Tingnan natin kung nandito ang pangalan ni PRRD. Blah 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 blah. Pumangalwa si Senator Christopher Bongo kasi matatapos na yung term niya ngayong 2025.
Kasi 2029 siya nanalo, di ba? 2019 siya nanalo. Na may 49% voting preference. Nasa top 3 dahil si dating, naku, kapag matagal ng politiko, wag nyo nang suportahan. Matagal ng politiko, tumanda na doon, tapos hindi naman natin naramdaman yung impact ng kanilang service, wag na. Katulad din na drillon na iyan. Si Tito Soto, pasok na naman sa top 3. Ay kasi familiar name, di ba? Tapos naging Senate President pa. O, nasa pangalan ni Tatay Digong? Ito. 3-7, Senator Amy Marcos. Matatapos na rin siya sa 2025. Bato de la Rosa. Senator Bato, nababawasan ang iyong popularidad. Galing-galingan mo. 3-7. Cayetano, si Isko, pasok sa sa 4-9 ranking. Kasi 12 po, dapat hanggang 12 ang ating iboboto. 12 Senate slates. Si Lacson pasok. Si Bong Revilla pasok na naman, nagbudots lang, nanalo na. Budots lang, nanalo na. Francis Tolentino ng Tagaytay, okay po yan. Sana konting gilas pa, sir. Ayan, hanging na sina Senator Lapid, bla bla bla. Pacquiao, tatakbong senador na naman si Pacquiao? Laging absent, hindi na oy. Doc Willie Ong, hindi masyadong popular. Kiko Pangilinan, tatakbo? Bakit hindi kasama ang pangalan ni ni PRRD? So hindi aware ang Octa Research na nagbabalak tumakbo si PRRD kaya hindi kasama sa listahan. Ang kanilang isinama sa listahan mga incumbent lang, mga nakaupo na. Ito hindi to senador pero naisama sa listahan. Hoy Octa ha, dapat kasama si PRRD sa listahan dyan. Baka si Kong Pulong tumakbong senador din yan, malay natin. Diba? Parang parang foreshadowing of some kind. Parang, okay, Tulfo nang pinapabango ngayon, Kung mabango ang kapatid, baka mabango rin yung Raffy Tulfo for, presidential. Ay, hindi na. Masakit, puro laang yan pagmumura, puro laang pagtatapang-tapangan. Pero, well, hello sa mga fans ni Senator Raffy Tulfo, pero so far hindi ako na-amaze. Ma-amaze lang ako sa iyo, Senator Raffy Tulfo and even Senator Erwin Tulfo. Total, nakipag-raid ka naman na di ba? Sumama to kay Tamba sa pag-raid ng mga hoarders. Nakita mo na kung gaano karaming bigas ang itinago ng mga negosyanteng walang hiya, mga sindikato yung mga yan. So bakit hindi mo pangunahan ang congressman to right? Congressman siya. Bakit hindi kayo magpa-congressional hearing man lang or congressional investigation sa mga smugglers? Bakit takot kayo kasi yung isa na-appoint na, naging special envoy to China na, yung Mike Kulma? Ikaw din, Senator Raffy Tulfo, gamitin mo yung talas ng bibig mo, talas ng dila mo. Magpa-Senate investigation kayo on the smuggling kinemilatik. Papasok na naman Vermont na nga, di ba? Pagdating ng December, ayan na naman, magmamahal na naman ang bilihin. Saka kami hahanga sa inyo na kayo ay para sa taong bayan. Kung magagawa nyo ng paraan na lutasin ang problema, magpakulong ng mga smuggler sindikato ng mga agricultural products. Hindi lang yan, nagbabalik ngayon ang lakas ng droga, tumataas ang kriminalidad, kalat na naman ang pulburon sa kung saan-saan. Magpa-Senate investigation kayo, total mahilig kayo sa grandstanding. Magpakulong kayo ng mga drug lords, magpakulong kayo ng mga smugglers, magpakulong kayo ng mga kurakot. Until then, hindi mo na kami hahanga. Hahanga kami pag nagawa nyo yan, For now, hindi pa kami hanga-hanga sa inyo. Hindi pa kami mag-a-agree. Kung number 1 yan sa senator, ano naman magiging performance nito? Magbubunga nga lang din na katulad ng kapatid. kapag ito nanalo sa 2025, aabutin niyo yung kapatid niyang senador. Diyos ko po, puro Tulfo na doon. Tapos na yan. Anyway, good luck Philippines talaga. You think mananalo siya? Mukhang mananalo number 1 daw Pero paano naman si PRRD? Anyway, 12 slates po ang paglalabanan. So sino sa tingin niyo ang magta-top 1? Kung si Senator Robin ay nag-top 1 noong 2022 elections, senatorial elections or presidential elections na tumakbong senador, kung Senator Robin yung nag-top 1, sino ang magta-top 1 naman?
pagdating ng 2025. Si Senator, wag naman sana, si Congressman Erwin Tulfo Baga, kung siya man ay tatakbo, nangunguna na eh. For sure, itong mga pa-survey na ito, makakapag-convince sa kanyang tumakbo, di ba? Si Senator Erwin Tulfo ba ang magna number 1 o si PRRD? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.